11 na ang kumpirmadong patay sa pagtagilid ng isang cruise ship sa bansang Italy. Base po sa audio recording, lumalabas na isa pala ang kapitan sa maunang lumikas ng tumagilid ang barko. Nakatutok si Mark Salazar. Hindi alintana ng rescue divers ang lamig ng tubig at lakas ng hampas ng alon sa dagat. Target nila, mapasok ang iba pang bahagi ng tumagilid na Costa Concordia. Habang tumatagal kasi lumiliit ang pag-asang makahanap pa ng survivor. Ang ibang bahagi ng barko pinasabugan na para mapasok ng rescuers. Sa pagsuyod sa barko, 5 pang bangkayang na-recover. Halos 30 pa ang patuloy na pinaghahanap. Sa inilabas na infrared videong ito ng Italian Coast Guard, kita ang mga maliit na hugis na nagkukumpulan sa isang bahagi ng barko. Yan ang mga pasahero na naghihintay mailikas mula sa papalubog na barko. Kuha ang video mula sa helicopter nung gabing sumadsad ang Costa Concordia. Bukod sa rescue operation, sentro rin ngayon ng atensyon ang kapitan ng barko na nauna pa raw umalis ng barko. Pero iginigit niyang isa siya sa mga huling lumisan dito. Pero sa inilabas na audio recordings ng pakikipag-usap umano ng kapitan sa Coast Guard, taliwas ito sa kanyang sinasabi. Base sa recording, nung unay pinapagalitan pa siya ng Coast Guard dahil isa siya sa mga unang sumakay sa lifeboat. Sa mga susunod na pag-uusap, halos magmakaawa na ang Coast Guard sa kanyang bumalik. Sa ngayon, naka-house arrest na ang kapitan na kinasuhan ng manslaughter at pag-abandona sa barko. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Sumalang sa mga aksyong eksena ang mismong bida ng pelikulang The Bourne Legacy sa kanilang shooting sa Malate sa Maynila. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, isinara nga bahagi ng George Bocobo Street dito sa Malate, Maynila upang bigyang daan ng shoot ng The Bourne Legacy. Maaga pa lang, namataan na natin ang lead actor na si Jeremy Renner. Naghahanda ang aktor para sa isang stunt scene. Basela na eksena, kaya naman may harness pa si Jeremy mula pa lamang sa rehearsal ng eksena hanggang sa mag-roll na ang kamera. Kinukuna ng eksena sa isa sa mga low-rise building sa lugar. May scaffolding din tayo namataan na nakakabit sa gilid ng nasabing gusali kung saan kinuna ng isa sa mga eksena ni Jeremy. Dahil sa shooting, sarado ang bahagi ng George Bocobo Street hanggang San Andres Street. Ang Remedios Circle, misulang isang production area ngayon ng Hollywood and Filipino crew. Kaya meron ding naapektuhan, tulad ni May De Leon na may karinderya na nakapwesto sa Remedios Circle. Tambayan daw kasi ng taxi drivers ang rotonda, pero sa kabila ng pagkalugi, may magandang balita raw silang tinanggap. May lumapit naman po sa aming staff ng Legacy na sinasabing Bourne Legacy na wag daw po kami mag-alala, yung ano daw po, babayaran naman daw po kami. Pero stolen shot naman daw po, magtinda pa rin po kami. Mahigpit ang security, di lang media ang di makalapit, pati ang mga gustong manood ng shooting, ikinaboy din ng mga marshal ng produksyon. Kasi gusto namin makita yung hinangaan naming artiste. Tapos hindi naman nila pinakita. At hindi namin makikita dahil pinaalis na kami. Curious kasi ako dun sa film. Parang gusto ko makita, ganyan. So nagpunta rin ako. Dito lang kasi ako nakatira. Pagdating sa daloy ng trapiko, wala namang problema. Ang mga sasakyan kasi nakakadaan naman sa Adriatico Street, San Andres Street at sa Maria Rosa Street. Marami rin mga MMDA personnel at mga pulis na nakadeploy sa lugar. Hindi pa man natatapos ang shooting dito sa Maynila, inihahanda na rin sa Navota Spaceport ang isang lumang fishing vessel na gagamitin din sa Hollywood film. Nagumagawa kami muna, naghahanda kami na para matapos yung gawain namin dito. Gagamitin kami sa ano. Ano ba destination ito? Sa Palawan, no? Mike, dahil nga tapos na yung shoot ay bukas na muli ang isinarang bahagi ng George Bocobo Street. Gayon din yung Remedios Circle. At Mike, makikita mo nga dito sa aking likuran, buhay na muli ito mga gimikan dito sa Malate, Maynila. Mike? Ian, lilinawin ko lang. Isang araw lang ba shooting dyan sa may area ng Remedios Circle sa may Bocobo? O ilang araw din tulad ng ginawa nila sa may Liberisa nung isang linggo, Ian? Mike, matapos nga ang araw na to ay bukas ay babalik dito yung mga bida nitong The Bourne Legacy para nga ipagpatuloy yung kanilang shoot. At sa mga susunod na araw, may mga shooting locations naman sa ibang bahagi ng Metro Manila. At sa isang linggo, Mike, ay sa Navotas Metro Manila naman yung kanilang shoot. Mike? Maraming salamat, Ian Cruz. Enjoy daw ang mga international producer ng The Bourne Legacy sa kanilang shoot dito sa Pilipinas.
Tatlong Pinoy ang kabilang sa cast ng naturang pelikula at veterano man sila sa teatro. Aminado silang kinabahan nang sumalang sa audition at maging sa shooting. Nakatutok si Kata Tibayan. Marami ang nag-aabang sa shooting ng The Bourne Legacy para masulyapan ang mga bidang Hollywood stars. Ang iba naman gusto maging extra para sa konting kita o di kaya para may maibida sa mga kakilala. Kaya malamang ikinainggitan ang Pinoy actors na kasama mismo sa shooting. Veterano man sa larangan ng teatro. Kwento ni Lou Veloso, Madeline Nicolas at John Arcilia. Kinabahan pa rin sila nang sumalang sa auditions noong nakaraang Setyembre. Kulang na lang sabihin, tapos na. Parang hindi pa mag-sync sa akin. Siguro doon sa natirang tatlo, ako yung pinakagwapo. Oh, it's going to be an interview, but I brought up my props, a calculator. And I think they laughed. Something like that. Tumawa sila, no, relax, it's an interview. Ah, okay, so ganon. May tension pa rin, may kaba pa rin, may possibility na ma-intimidate ako. Pero wini-welcome ko. Matense ako, well, I welcome it. Ma-intimidate, I welcome it. Ganun lang kasimple. And dito nakakatuwa kasi ang dami nitong mabibigyan ng trabaho, hindi lamang yung mga artists. Kumpara kina John at Mads na subok na ang pag-arte sa mga foreign films. Memorable kay Lou ang The Bourne Legacy dahil bukod first time niya mapabilang sa isang Hollywood film. Bonus pa na makakasama niya ang kanyang idolo. Sana na makita ko si Edward Norton. Idol ko talaga yan. Wala naman masabi si Mads sa bait at sarap na makatrabaho. Sina Rachel Weisz at Jeremy Renner. Parang mata niya ni Daniel Craig, pero meron din siyang, parang yung mukha niya, parang Edward Norton din, di ba? Parang naghahalo silang dalawa. Ganong klase. Pero mismo ang Hollywood producers, enjoy raw sa warm hospitality ng mga Pinoy. More fun in the Philippines because the people are so nice and friendly and helpful, and there's a lot of really interesting places to visit. And I agree that it's more fun in the Philippines because the people make it so much more fun. Kinumpirma naman ng local producer na si Jun Huban na hindi lang sa Maynila at Palawan bibidang Hollywood stars, kundi maging sa Malacanang. I'll find out more from the Office of the President siguro soon. But we've spoken to them verbally. Now we're going to write them kasi we haven't really given the request. Now I know more the schedule. Katatibayan nakatutok 24 oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, ready na ba kayo sa mamaiinit kong chika this Wednesday night? Ding Dong Dantes at Marian Rivera sumalang na kaagad sa taping para sa My Beloved pagkatapos magbakasyon. At songbird Regine Velasquez masayang nagkwento sa pagiging mommy kay baby Nate. Ang detalye niya at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, 11 taong gulang na bata sa Nueva Ecija, ilang ulit daw ginahasa ng sarili niyang tiyuhin. Estudyante sa high school sa Pangasinan sugatan matapos sanggain daw ang bariso ng hawak ng guro. Si Floyd Mayweather Jr. ayaw pawa at muling hinamon si Manny Pacquiao na mapagtakan sila sa Mayo. Mga diver sa South Korea nagala water dragon. Tututukan natin sila at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.